Alam niyo po, gusto kong magsimula sa isang testimony na narinig ko sa isang simbahan. Itong testimonya na ito ay marahil yung pangkaraniwan para po sa iba, ngunit napakalaking bagay po ito para sa mga tao o pamilyang katulad natin na may mga simpleng pamumuhay. Meron pong isang pamilya na nakatira ho sa tabing sapa. At isang araw po, ang ina ho ng tahanan nitong pamilyang ito ay nagdarasal ho sa tabi ng bintana ng kanilang bahay. Ang kanya pong dalangin ay magkaroon lang po ng ulam para sa tanghalian. Dahil wala ho silang kapera-pera noon po. So, lumipas po ang oras. Ngunit wala pa rin pong dumarating na biyaya. Bigla na lamang po siyang nagulat nang may pusa ho na naglalakad sa kanilang bintana. May kagat-kagat po ng 2 tilapia. Iniwan po ng pusa ang isda sa plato na nasa hapagkainan. Pagkatapos po ay umalis na po yung pusa. Napaisip po yung nanay sa kakaibang pangyayaring ito. Una, ang pusa po na karaniwang mahilig sa isda ay hindi man lang kinain ng mga ito. Pangalawa po, sariwa at basa ang isda na tila bagong huli mula sa sapa. Sabi nga po sa English, God works in mysterious ways. No? Dinudugtungan po ng Diyos ang pangangailangan ng pamilyang ito. Kung nagawa niya po ito para sa kanila, bakit hindi rin po sa atin? Kung maalala po natin ang kwento sa Biblia, kung babasahin ko lang po. Sabi po, ang lalagyan ng harina ay hindi nauubos at ang bangang may langis ay hindi natuyo. Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Makikita po natin dito na ang Diyos po ay tumutugon sa ating pangangailangan sa tamang oras. Siya ang Diyos na ngayon. Bagamat siya ang Diyos na nakaraan at hinaharap, higit sa lahat, siya ay Diyos na laging naririto. Minsan po, hindi natin lubos na nauunawaan na ang Diyos po ay sumasagot sa ating mga dalangin. Iniisip natin na ang Diyos ay nagbibigay lamang ng biyaya para sa kanyang simbahan o ministeryo, no? Opo, totoo po ito. Siguradong tutugunan po ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang iglesia. Pero madalas, nakakaligtaan po natin na ang ating buhay ay isa ring ministeryo ng Diyos. Ang kwento po ng ating buhay ay kwento rin ng Diyos. Nais ng Panginoon na magkaroon ng kwento sa buhay ng bawat mananampalataya upang ipakita na siya ay buhay, na siya ay nakikialam pa rin sa mundo habang naririto po ang kanyang mga anak, na siya ang Diyos na nagmamalasakit, na ginagawang bahagi ng kanyang himala ang ating mga pinagdaraanan. Mandato po ng Diyos na tugunan ang ating mga pangangailangan. Para pong sinasabi niya na, sagot ko yan. Departamento ko yan. Ako ang eksperto at gagabay sa iyo dyan. Ang Diyos po lamang ang nakakaalam ng ating kinabukasan. Wala pa po tayo roon, pero nandun na po siya. Alam niya po ang ating mga pangangailangan
bago pa natin ito maisip. Hindi kailanman nagugulat po ang Diyos sa ating mga pinagdadaanan. Sa halip, bawat problema na ating haharapin ay meron ng nakahandang solusyon mula sa Kanya. Ito po ang dahilan kung bakit tayo dapat ay manalig at magtiwala. Kapatid, ano man ang iyong pinagdaraanan, may tugon ang Diyos dyan. Habang lumalalim po ang ating pananampalataya, mas lalo nating napapagtanto na ang Diyos po ay hindi lamang nagbibigay ng sapat, kundi higit pa sa ating inaasahan. Naalala ko po ang isang eksena sa pelikula nung Lord of the Rings nung bata po ako. Nang pumasok po si Gandalf sa tirahan ho ng mga hobbits, sina Frodo po at ang kanyang mga kaibigan ay humiling po ng isang simpleng magic trick. Pinagbigyan po sila ni Gandalf at nagpakita ho ng isang simpleng mahika. Minsan po, tulad nila Frodo, hinihiling lang natin sa Diyos ang simpleng biyaya yung isang tinapay, isang isda, o anumang makakatulong sa pang-araw-araw. Ngunit tulad ni Gandalf, ang Diyos po ay kayang magbigay ng higit pa. Ang Diyos po na lumikha ng kalawakan sa pamamagitan po ng isang salita ay ang parehong Diyos na kayang baguhin ang ating sitwasyon sa isang iglap. Siya ang Diyos na buhay, siksik, liglig, at umaapaw po ng biyaya. Ang bawat biyaya po na natatanggap natin ay patunay po ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ngunit ito rin po ay isang tawag upang magbahagi sa iba. Parang sabi nga po ng Diyos, dinudugtungan ko ang iyong pangangailangan ngayon, ikaw naman ang tumulong sa iba. Hindi ho tayo dapat maging tulad ng Dead Sea. Natanggap lang ng tanggap ngunit hindi ho nagbibigay. Tinawag po tayo ng Diyos upang maging daluyan ng kanyang biyaya. Kung paano po tayo iniligtas ng Diyos mula sa ating mga problema, dapat po tayong tumugon o tumulong ho sa iba na maipakita po sa kanila kung sino ang Diyos na sinasamba natin. Ibahagi po natin ang ating kwento ng kanyang pagtugon upang magbigay po ng pag-asa sa iba. Kung ikaw naman ay nagustuhan mo ang aming mensahe at kung hindi ka pa nakakatanggap sa Panginoong Hesus o nakatanggap ka na at feeling mo gusto mo lang makasigurado, sumabay ka sa simpleng panalangin na ito. Aming Amang Banal, kami po ay nagpapasalamat sa katangi-tanging araw na ito, aming Ama. Panginoong Hesus, humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso sa inyo. Ginagawa ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, kung ikaw ay sumunod sa panalangin na ito at inangkin mo ito, ay nawa makahanap ka ng iglesia at ng komunidad na matutulungan kang lumakbay at lumago sa pananampalataya
sa Panginoong Hesus. Kung gusto mo naman, pwede kang sumali sa aming Facebook group. Dito ay makakatagpo ka ng iba't ibang mga pastor at iglesia na handa kang tulungan sa iyong mga pinagdadaanan. Hanggang sa muli, sa Diyos ang kalwalatian, sa Diyos ang kapurihan, magpasawalang hanggan.